meron tayong yan. So, meron tayong record para sa mga leaders natin na wala dito, no? Ayun. So, yan okay ko lang. Ayun, sige. Start na tayo. 25 participants na tayo. So, I know na nandito lahat para matuto and I know lahat ng nandito is attentive sa mga ano natin, sa mga trainings natin. Okay, so ito yung topic natin, no? Protocol. Sino yung mga familiar na dito? Actually, parang lahat naman familiar sa salitang protocol, pero mostly dito siguro may mga bago, para sa mga bago din, is kailangan mo itong mapakinggan, kailangan mo itong matapos hanggang dulo, kasi para mas malaman mo kung ano yung mga protocol ng IAM Worldwide. Okay? So sabi dito, the rules of correct of or appropriate behavior for a group of people or a particular situation. So ito yung mga rules na kailangan nating i-correct. Yung kailangan nating gawin yung tama. Okay? So, nandito lahat sa IM Worldwide, sa MVP, or kahit saang grupo. Actually, lahat talaga i-apply natin to. Okay? Ayan. So, next natin, ito. Ito yung mga distributors code. Okay? Ayan, kung kailangan mag-ano kayo, mag-screenshot kayo, mag-screenshot kayo para alam nyo din kung ano natin, kung ano yung mga distributors code natin. So, number 1. Wait lang ha. Spotlight ko lang yung sarili ko, hindi ako nakapag-spotlight eh. Ayan, so okay na. So number 1 natin, ito siya. Ito yung tinatawag na number 1 is follow the ethical business practices. Paano natin, parang alam mo yun, paano natin susundin ng tama? Kasi ethical, hindi yung unethical ha. Kasi pag tinatawag na unethical, hindi tama yung ginagawa. So ito yung susundin natin ng tama. So business practices. So yung una, do not recruit IAM Worldwide distributors to join other companies within IAM Worldwide premises or activities. Do not be involved into companies. Naintindihan nyo ba? So, ibig sabihin, iwasan natin na mag-recruit ng mga, alam mo yun, mag-recruit ng mga other distributors sa other company para lang ipasali mo dito sa IAM Worldwide. So, iwasan po natin yon. Mali po yon. Okay? So, and then, isa pa, kailangan, wag kang magdalawang company. Kung ano yung company mo, kung nasa IAM Worldwide ka, dapat nandun ka pa din. So, wag kang magdalawang company kasi malilito ka and hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. So, isang company lang sa IAM Worldwide lang tayo. Okay lang po ba? Ayan. So, and then next naman natin, ito siya. Do not re-sponsor or nor encourage re-sponsoring of an existing active distributor from another group or distributor into your group. Ito yon. So marami kasing mga gumagawa dito na mga nagre-sponsor or nagre-sponsoring sa mga ibang account, 'di ba? Pansin niyo may mga ganon. So I know yung iba na talaga dito is nakagawa ng ganon. Pero mali po 'yon. Kailangan wag po nating gawin 'yon kasi once na makita ka is makita ka ng company or ma-report ka ng tao na involved doon sa business or dito sa IAM Worldwide, ginawa mo 'yon. So isa ka sa pwedeng, alam mo 'yun, pwede kang matanggal sa IAM Worldwide. Yun yung isa sa mga ano natin ha. Wag po nating hilahin. Iwasan po natin yung mga nagre-sponsor tayo sa ibang team. Yun ha. So dapat kung ikaw ang bago ngayon, maintindihan mo to kasi kailangan nating maintindihan to na ang importante lang kasi sa business natin is magawa natin ng tama. So kung ano yung parang kailangan nating gawin, kailangan kasi sa sobrang dami namang tao. So hindi naman malabo na magkaroon ka ng mga bagong tuturuan. Huwag ka lang mag-sponsor ng mga ano na, yung mga member na. Okay? Yung huhugutin mo sa team mo. Uy, dito ka lang. Dito ka na kasi magaling tong team namin. Huwag ganun ha. Iwasan po natin yon. Naintindihan po ba? Naintindihan po? Ayan. So, okay. Ito naman, kung sino nag-invite and nag-present, doon dapat ang client. Yan. So, alam ko dito sobrang nakikita ko kasi yung sobrang ganda ng pamamalakad ng company na sobrang ganda ng parang ano ng company is nandun talaga yung parang respeto ng bawat isa. So tama talaga. Kung sino nag-invite, siya ang nag-present, doon dapat ang client. So wag niyong hihilahin. Baka, sabihin mo na
napresentahan na ng ibang grupo. So, may naka-invite na, tapos ngayon, may nag-inquire sa'yo ulit. Tatanungin mo ngayon, parang ano mo, hihilahin mo, dito ka na lang. Ganyan. So, hindi mo na siya sabihin sa nag-present. So, mali po yun ha. Dapat kung sino nag-invite, sino nag-present, dun dapat ang client. Kahit sabihin na natin na parang um, anong package yan, kahit sabihin na natin nalilipat siya sa'yo, ganun. Hindi po, dapat sabihin mo talaga dun ka kasi ano siya tawag nun, yun yung protocol natin eh. So, kasi siyempre, naghirap siya eh. Siya yung nag-present eh. So, ikaw yung makikinabang. Wag po yun, mali po yun. So, kung sino nag-invite, sino nag-present, doon dapat ang client. Okay? So, next naman natin, do not sell or solicit non-IM Worldwide products within IM Worldwide premises or event. Yan, so marami kasi, actually ito naman hindi uso dito sa IM Worldwide yung mga solicit na to eh. Mostly dito yung ibang mga company pero hindi na natin anuhin kasi actually sa IM Worldwide nakikita naman natin kasi mostly naman is ang ganda naman talaga ng pamamalakad ng IM Worldwide. Pero ito yung kailangan natin na iiwasan, ha? Iwasan natin to. So wag pong magbenta ng o mag-solicit ng mga products or kung ano man yung sa event, ganun. Wag po, mali po 'yon. Okay? Mentors, ang pinag-uusapan kasi natin dito yung mga hindi natin dapat gawin. Okay? So, naintindihan po ba yung mga hindi natin dapat gawin? So, follow standard pricing policies. Yan. Ito na. So, ito naman is maraming gumagawa nito. Maraming gumagawa nito. Mentors. So, kung nagawa mo to, kung ginagawa mo to, itigil mo na yan. Kasi isa yan sa magpapasira sa negosyo mo. Kung ano yung price ng products, kung ano yung pinakang SRP ng products natin, dun lang dapat. Yun lang dapat yung susundin natin. Kasi importante po yun na sumunod tayo sa protocol ng company. Kasi sa totoo lang talaga, pag nalaman ka na nag-underpricing ka, so kung nag-overpricing ka pa, so kapag nalaman ka ng company, pag na-report ka, automatic, talagang tanggal ka kaagad. 'Di ba? Gusto mo ba 'yun na mawalan ka ng ano? Mawalan ka ng parang ano sa IM Worldwide, wala ka ng hindi ka na authorized distributor ng company. Kapag dumating sa point na ganun tayo pa rin, parang sinira mo na rin yung ano mo, yung sarili mong negosyo, no? Ayan, so yun yung iwasan natin. At the same time, do not encourage personal loans or utang. This is may result to future conflicts, case to case naman ito. Ayan, yun yung mga isa rin sa mga kailangan din nating iwasan. Intindihan po ba? Yung follow the ethical business practices. Yan yung number 1. Actually, hanggang 22 ha. Ayan, so number 2 naman, ito na. Naniniwala po ba tayo sa company natin? Okay lang po ba type kayo dyan, guys? Type kayo dyan, mentors, ng naniniwala ako sa company ko. Naniniwala ako sa IM Worldwide. Ayan, naniniwala ako sa IM Worldwide. And of course, syempre, sa company natin, maniwala tayo. Ang dami nang nakagawa, sobrang dami na rin na bago ang buhay. Ngayon pa ba hindi ka maniwala? And yung mga history ng company, sobrang dami na rin. Yan pa ba hindi natin paniniwalaan? Syempre, unang-una, maniniwala na tayo. Mission and vision ng company. 'Di ba, imagine mo kung ano yung vision ng company, ano yung mission ng company? Ang vision ng company syempre, magkaroon actually yung mission kasi ng company rin is tumulong sa tao. Na alam mo yon, kahit hindi ka tapos sa pag-aaral, kahit ano man yung estado mo, pasok na pasok ka dito. And yung alam mo yung kagandahan sa company, yung lakas ng yung company talaga natin ngayon, sobrang booming talaga. Kaya nga po nung naintindihan ko na yung isa rin sa narinig ko na sinabi ni VPI ka, no? Gumaganda yung salitang network marketing dahil sa IM Worldwide Distributors. 'Di ba? Kasi yung pamamalakad ng company na ipasa sa mga distributors, so doon pa lang nagiging okay yung kasi mostly 'di ba pag mga Pilipino, even tayo talaga literal before nung wala pa tayo sa network marketing, wala pa tayo sa IM Worldwide, sobrang negative natin sa network marketing. Bakit? Hindi natin naintindihan kung ano yung meron sa network marketing. And dun pa lang sa company ng IM Worldwide, nakita na talagang naging okay yung mindset ng ibang tao. Hindi pa naman lahat pero mostly kasi mga tao ngayon nung nagkaroon ng IM Worldwide, sobrang proud lang ako kasi imagine mo, nabago unti-unti yung mindset ng mga Pilipino.
And ito pa, know your company officers and staff. Okay, so kailangan alam mo yung pangalan. Ayan, alam nyo ba yung pangalan ng tech natin sa office? Sino? Ayan, may mga contact numbers po ba tayo? Alam ba natin yung mga emails ng company natin? So, dapat yun alam nyo din. And yung mga staff, sino yung mga, actually yung ibang mga staff bago din kasi hindi ko rin kilala. Pero yun, mga staff doon, yung mga cashiers, dapat alam nyo din yun. Kasi importante din yun na alam nyo din eh. Kasi once na halimbawa may mga gusto kayong i-concern, meron kayong mga gustong itanong, so mabilis yung parang usapan, no? And roles and responsibilities. So, nandito sa company natin, parang responsibility kasi natin bilang tayo as the independent distributor, okay? Independent distributor, may mga roles and responsibilities na naman tayo sa ginagawa nating negosyo. And be active part of the company. Active ka. Mas maganda kung ikaw man, product user ka man, or kung ano man yung nagka-interest ka dito, opportunity man. Kasi mostly pag opportunity talaga, parang yan yung isa sa mga tao na parang alam natin na gagawin yung negosyo. Eh. Pero yung mga products, parang nasa option na lang nila. Okay? So, pero mas maganda magawa both. Dalawa. Be an I am worldwide team player. Ano ba yung tinatawag na team player? Dapat nakikipag-support ka sa company's programs, activities, and events. So, yun yung isa sa mga ano ha, once na nakita kasi ng company na active ka, na nakikipag-participate ka sa mga events, sa mga programs, lalo na pag may mga incentive, di ba? Sa mga incentive lang tayo makikipag-participate, hindi. Dapat ano tayo, team player talaga tayo. So, kahit sa business mo, sa sarili mong negosyo, pag nagano ka sa negosyo mo, ikaw talaga ang yung ano dun eh. Parang ikaw yung pinakang team player eh. Pero kailangan sa business natin sa IAM Worldwide, team player ka talaga dapat. I-support mo naman yung company, yung mga programs natin, yung mga events natin para makita din na active and mas doon mo rin malalaman kung ano yung pinakang vision ng company sa sarili natin. Kung ano yung parang maintindihan natin na kailangan nating paniwalaan yung company natin, no? Kaya nga sobrang proud natin, 'di ba? Proud ka ba na nasa IM Worldwide ka? Alam nyo ba kanina nung nag-training ako, si Mentor Drex kasi yung trainer. Sa mga hindi nakapag-watch ng training kanina ng alas 7, mas maganda mabalikan mo yung training na yun kasi sobrang nakakabaliw kahit nag-watch ka online or offline, bababaliw ka pa rin kasi sobrang galing ng speakers, no? So doon pa lang maintindihan natin kung gaano ka concern or kung gaano kalaki yung belief ng mga distributors sa company natin, no? Ayun. So naintindihan po ba? Okay, number 3 na tayo. Believe in your products. Naniniwala po ba tayo sa produkto natin? Yes naman. Yung barley natin, sobrang demand. Sobrang lakas. Minsan nagkakaubusan pa ng product sa office. Ganun ka-in demand yung product natin. And imagine mo, parang thousands of barley yung talagang na produce every day. Hindi lang sa dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. Kasi yun nga, world class talaga tayo. May mga offices din tayo sa ibang bansa. Kaya kailangan paniwalaan mo unang-una yung mga products natin. Sa barley, di ba? Maniwala ka na super demand. So, kasi ang maganda rin naman kasi sa products natin, effective. No? Ayan, kailangan paniwalaan mo yan. So ito, hindi lang dapat maniwala. Kailangan use the products. Be the products of your product. Okay. Nagtitake po ba tayo dito lahat ng barley? Ayan, type nga po dyan sa mga nagtitake ng barley. Type number 100. 100%? Sige, 100% nagtitake ng barley. Type nga po dyan para makita ko din. Okay. So kailangan ha, mentors ha, kailangan ikaw as distributor ng IM, nagtitake ka ng barley kasi once na matanong ka, uy, Paulo, ano bang lasa ng barley mo? So kapag hindi ka nag-take ng barley, ano na yung sasabihin mo? Ay, medyo matamis. Ayan. So hindi po. Kailangan malaman mo din kung ano yung lasa ng barley. And kung hindi ka pa nagtitake, mag-take ka na. Okay? Ayan. Your personal testimonies will be powerful tools to increase your sales and network. Di ba ang ganda? Pag may sarili kang testimony. Kasi sabi nga, story sell, parang alam ito, story sell,
Basta yung ganun, yung alam mo yun, pag may mga testimony ka, mabilis mong mabenta yung produkto. O, di ba? So may kwento mo, oy bro, grabe itong barley. Di ba, chinismis mo lang, bro, yung barley, grabe, ang galing kasi constipated ako, pero nag-take lang ako ng barley 2 times lang or 1 time lang a day. Naging okay. Na-detox yung yung ano ko, yung katawan ko. Na-detox, na linis. And hindi na ako constipated. So okay na. 'Di ba? So doon pa lang maano mo na, alam mo na kung ano yung testimony mo. Pwede mo nang ma-share kasi pwedeng maging relate 'yan sa maraming tao. So yan yung mag-i-increase sa'yo. Magbibigay din sa'yo ng mga sales. Lalong-lalo na negosyo yung ginagawa natin. So binibenta mo yung produkto. And then do not make false or exaggerated, ayan, claims about our products. Ito, marami kasi mga gumagawa nito sa anong mga products natin, kiniklaim kasi na ganito, na ganyan. So, kailangan wag. Kung ano yung parang paniniwala mo dun sa product, kung ano yung testimony mo, kailangan ganun lang. Okay? Ayan. So, yun yung isa sa mga ano natin na kailangan nating tandaan. Ay, wait lang. Ayan, so ito pa, do not invent and claim uses of the products that are not approved by the company. So hindi natin na-invent, hindi rin naman natin kiniklaim as uses talaga. So kailangan lang natin maintindihan na kung ano talaga yung ano talagang believe natin sa product, yun lang. Okay? Kailangan lang natin yun i-apply. Kailangan lang natin maniwala dun sa products natin. Kung gaano ka-effective yung products natin. Okay, naintindihan po ba? Goods na tayo sa number 3. Proceed na tayo sa number 4 kasi hanggang ano to? Hanggang 20 ito. Ayan. Yun, ito. Grabe to. Sobrang ganda nito. Yung number 4. Kung naniniwala tayo sa company, kung naniniwala ka sa products, dapat maniwala ka din sa sarili mo. Bilang ikaw, nag-desisyon ka na nandito ka sa IM Worldwide, unang-una, oo, nandun tayo sa point na parang hype na hype tayo, oo, kasi alam natin na kaya natin. Pero minsan kasi nagkakaroon ng crucial na minsan hindi tayo naniniwala sa sarili natin eh. Tama? Pag na-reject lang tayo, sabihin na natin, parang hindi naman ako magaling kasi nare-reject ako. Pag dinidiscourage tayo ng mga family natin, parang iniisip natin, hindi ata para sa akin to. Kasi dinidiscourage ako ng family ko. Hindi. Kailangan sarili mo, paniwalaan mo. Paniwalaan mo yung sarili mo kasi maganda na habang ginagawa mo yung negosyo, nandun sa sarili mo na kahit na dumating sa point na madi-discourage ka, ma-reject ka, since naniniwala ka sa negosyo mo or naniniwala ka sa sarili mo, kaya mong gawin kahit na ano mangyari. Sabi nga dito, believe in yourself and in your skills but remain humble always. Be confident always but not arrogant. Ang ganda, no? Ang ganda ng ano na to, yung salita na to. No? So, kailangan mo lang talagang maniwala sa sarili mo and yung skills mo, mas palalimin mo pa yung skills mo. And humble ka lang. So, habang nagiging magaling ka, nagiging humble ka. So, yun yung tinuturo sa atin dito sa I Am Worldwide. Huwag kang mayabang ha. So, arrogant kasi iwasan natin yan bilang kung mayabang tayo, hindi tayo lalapitan ng tao. So, unang-una dyan, kung naniniwala ka sa sarili mo, huwag lang tayo maging mayabang. Pwede kang maging confident, pero huwag kang maging mayabang. Okay? Remove the first failure, rejection, looking stupid, being powerless. Yun. Itanggalin na natin. So, kung nandun sa point na parang hindi ka naniniwala sa sarili mo, tanggalin mo na yung takot na yan. Kasi alam ko, lahat dito mga nag-i-start, yung iba, akala nila hindi nila kaya. No. Takot lang tayo. Kaya tayo parang hindi naniniwala sa sarili natin kasi takot tayo eh. Kailangan nating tanggalin yan. Tanggalin natin yan kasi ang pinag-uusapan natin dito, yung mga pangarap natin. So once na tinanggal mo yan, tinanggal mo lahat yung mga ano natin, yung mga takot natin sa sarili natin, alam ko na magagawa mo yung mga bagay na before hindi mo siya nagawa. Okay? Yun. So remember, this always fit it until is real. Okay? Ayan. So, yun. Ganun lang talaga, mentors, no? Paniwalaan mo lang yung sarili mo. Unang-una yan. Kasi pag hindi ka naniwala sa sarili mo, wala na, bagsak na lahat. Kasi kahit kung mo sa sarili mo hindi ka naniniwala,
parang medyo ano na yan, medyo tabingi na tayo dyan. So, dapat maging proud ka sa sarili mo, maging ano ka, dapat maniwala ka. So, kung gaano ka katiwala kay Lord, dapat ganun ka din katiwala sa sarili mo kasi ganun si Lord. Sobrang galing ni Lord na iano ka, tinitiwalaan ka. Kaya nga binigyan ka ng magandang opportunity para magawa mo yung mga bagay na binigay or makuha mo yung mga pangarap mo sa buhay. Ayan, so number 5 na naman tayo, ito siya. Number 5 naman, ayan, ito. Believe in your mentors. Ito, yun no, naniniwala po ba tayo sa mga mentors natin? Uplines natin? Yes. Maniwala naman tayo mentors, no? Kasi, alam mo ba, wala ka dito. Yun lang yung lagi natin tandaan. Wala ka dito kung wala yung upline mo, kung wala yung mentor mo. Kaya nga maging grateful ka. Sabi nga rito, be grateful to your mentors always. Lagi. Kasi angel mentor mo yan eh. Yan yung tao na, yan yung dahilan kung ba't nandito ka sa IM Worldwide. Siya yung siya yung pinakita ni Lord. Siya yung unang pinakita ni Lord bago kanya ibigay dun sa tao kasi yan yung angel mentor mo. Okay? Do not talk negatively about your mentors and to your mentors. Yan. So, minsan kasi chinichismis natin yung mentors natin eh. Alam niyo ba mentors, kahit gaano man ka, siguro may mga nagawa yung mga mentors sa'yo na hindi tama. Oo, parang nandun sa point na minsan, kasi hindi talaga tayo perfecto eh. Totoo yan. Walang taong perfecto. Si Lord lang yung perfect. So lahat nagkakamali. Pero kailangan mong tandaan na wag mo namang i-chismis yung mentor mo ng kung ano-anong masama. Mas maganda i-chismis mo na grabe. Dapat maging proud ka eh. Ang galing ng mentor ko. Ganun dapat yung pagiging chismis. Parang alam mo yon, ang galing ng mentor ko kaya nga proud ako dun. Dapat ganun. Ayan, wag mo silang i-cheka. Wag mo lang i-cheka kung ano-anong mga sinasabi mong negative, no? Kailangan positive ka pa rin kasi kung ano yung napapasa mo, kung negative ka ngayon as mentors, pati yung mga downlines mo magiging negative din yan kasi iiba yung tingin sa'yo. Tama? Tama po ba? May babasa ko yung mga comment natin. Wait lang, titingnan ko yon. Tama po ba? Ayan. So nakikita ko, salamat no kay Mentor Michelle. Ayan, salamat no. Ayan, ito. Do not abuse your mentors. O ito na. Minsan kasi nangyayari talaga. Hindi talaga minsan kasi hindi pa naintindihan kasi ng mga downlines natin, ng mga mentors natin. Kasi kaya hindi pa siguro na-explain. Pero ito, pakinggan nyo to para sa mga minsan nakikisuyo sa mga um, orders, yun ha? Sa mga orders, hindi mo kargador si mentor ha? Hindi mo kargador si upline. Huwag mong i-abuse si mentor. Porket nandito siya malapit sa office, porket nandito siya malapit sa company na bumibili ng barley, pagdating sa barley, kailangan maintindihan mo din. Marami din ginagawa yung si mentor. Si upline, marami din yung ginagawa. Kaya huwag mong i-abuse. So, pwede kang makisuyo, mentor. Ayan, okay lang po ba na makisuyo? Kasi naubusan kasi ako ng orders. Okay lang po ba, miss, makisuyo ako? Ayan, bigyan nyo rin ng parang value yung mentor mo. Huwag yung mentor. Kailangan ko ng barley ngayon. Deliver na ako ngayon na. 'Di ba? Huwag ganon. Huwag po ganon, mentors ha. Sino ba yung mga ganon? Huwag po. So, huwag mong i-abuse yung mentor mo kasi busy din yung mentor mo. So, maging grateful ka kasi nandiyan si mentor mo tumutulong sa'yo. Pero not all the time. Kasi maraming pinagkakabisihan din. And ang gagawin natin, pwede naman tayong makisuyo. Okay? Learn to present the business as soon as you can. Okay. Ayun. Medyo tatagalan natin dito kasi maganda tong ano na to ha. Maganda to. Lagi niyong tandaan na kailangan hindi ka lang lagi nagpapatok sa mentor mo ha. Baka ikaw ngayon bago ka. Tapos ilang buwan ka na tapos nagpapatok ka pa sa mentor mo. Kailangan matutunan mo din na mag-present, matutunan mong mag-present. Kailangan matuto kang mag-present din kasi hindi pwedeng habang buhay si mentor yung mag-present sa mga client mo. Hindi po ha. Kailangan hanggat maaga pa, mag-shadow ka sa mentor mo kung paano mag-present para at least kapag alam mo na yung gagawin, alam mo na kung paano mag-present, ikaw na naman yung mag-present. Okay? Parang dito ina-apply yung salitang parang um, parang
ano yun? Basta yung apat na yun, hindi ko lang siya matandaan, pero kailangan lang natin ma-aral yung negosyo natin kung bago ka, kung nagpapatok ka pa sa mentor mo. Okay? So yung mentor mo, pwede mong ipa-share. Okay? Ayan, so whoever invites the mentors to present shall be responsible for the expense of the talk. Oh, minsan nangyayari din to kasi ikaw na nga yung nagpapatok doon sa client mo, minsan si mentor mo pa yung pinapagastos mo doon sa client mo, dapat hindi. Responsable mo na client mo, dapat responsable mo. Kung i-invite mo man si mentor, ito mentor sa, kung i-invite mo man si mentor, na nakikisuyo ka na mag-present doon sa client mo, kailangan bigyan mo ng value si mentor. Bigyan mo siya ng parang, bigyan mo siya ng importance. Na ngayon, kung nakisuyo ka, for example, sa ibang lugar, kung pumunta, so kailangan maging responsable ka sa mga expenses. O, mentors, meron akong ipapapresent sa'yo. Gastos ko na lahat, mentors. Ako na yung pagkain mo. Basta presentahan mo lang client ko. Responsable mo yun ha, hindi yung responsable ng mentor mo. Okay? Contact your mentors. Do not wait for them to call you. Sign of respect. So kung ikaw yung parang nakikisuyo, parang kung ikaw yung parang parang magpapapresent, kailangan parang obligasyon mo na i-ano mo si mentor. Parang kailangan mong i-assess, no? So sign of respect naman 'yan. So yon mentors, no? Maging ano ka, dapat believe ka sa mentors mo and sa mga uplines mo. Pahalagahan natin yung mga uplines natin, ha? Kasi ang babait ng mga uplines natin, ng mga mentors natin. Huwag nating abusuhin yung bait ng mga mentors. Maging grateful ka lang kasi nandyan si mentors mo. Yung iba nga, walang mga mentors eh. Di ba? So maging grateful ka kasi merong mentor. Next, number 6 tayo. Malapit na tayo. Meron na lang tayong 11 na lang. Okay, ito naman. Ay, grabe to. Maganda to. Wait lang. Kung naniniwala ka sa mentors or sa uplines mo, dapat ikaw din maniwala ka dun sa downlines mo. Kung ikaw yung upline, so syempre andun talaga sa point na minsan pag yung iba namimili kasi ay itong downline ko hindi naman marunong mag-present yan eh. Ako na lang. Ako na lang baka kasi hindi yan mag-jade. Ako na lang mag-present kasi sayang hindi mo pa ma-upsell yan. Kailangan paniwalaan mo si downlines mo. Kung meron siyang pinipresent, merong mga pipresentahan, paniwalaan mo. Ano mo, tawag nun, i-assess mo. Di ba? Push your downlines to develop skills to their optimum potential. I-push mo si downline mo. Kasi then sila mag-grow. Yan, maganda. Believe in your downline skills and potential for growth. Encourage them to improve daily. Invest in them. Yun. So, actually yung heart ng mga uplines natin, yan yung sobrang ganda eh. Solid yung mga heart ng mga uplines natin kasi alam mo yung kahit nasabihin na natin na bago pa lang pero pagsabihan ang galing mo. Grabe. Proud ako sa iyo, ang galing mo. 'Di ba? Kahit hindi pa naman marunong masyado mag-present pero yung pagiging yung ano ka, yung naniniwala ka na ang galing. 'Di ba? So, ganun ha, dapat maniwala ka sa ano mo, sa mga downlines mo ha. Never badmouth your downline. Mayroon po bang gumagawa dito? Kadalasan meron mga ganito, pero wag naman sana dito sa team natin. So, kung ikaw yung upline, so kailangan wag mong pagsalitaan ng masama yung downline mo. Mm. Kasi baka iwanan ka niyan. Hindi ka sasamahan yan. Sasama yan sa ibang mentors. Pag ganun yung gagawin mo. Kailangan maging mabait ka and parang believe ka sa sarili mo or believe ka dun sa downlines mo. Do not spoil your downlines. Ito naman minsan, kasi minsan yung mga downlines kasi natin, para ma-push natin sila na humataw. So kailangan wag natin din silang i-spoil. Yung alam mo yun, yung parang lahat na binigay mo na sa downline mo, hindi na humataw kasi naging komportable na sa'yo. So, kailangan i-push mo rin si downline mo. Wag lang lagi na pakainin mo ng masarap. Kailangan pahatawin mo din. Paranasin mo din kung ano yung naranasan mo. Huwag mong i-spoil. Kasi deserve naman ng lahat ng mga nag start na maranasan din kung ano yung naranasan mo. 'Di ba? Ayun. So, spillover is only a privilege given by uplines. Downlines cannot ask for spillover. Ang sarap naman kung spillover side ka. Ang ganda.
Yung iba nga, naka-inner side nga, humahataw talaga eh. Ikaw pa kaya na, alam mo yon na naka-spill over ka, pero malaking privilege mo yun sa sarili mo. Kung yung upline mo is may mga ano sa'yo, may mga spillover sa'yo, so parang give and take lang din, hatawin mo kasi may mga ano ka na, may mga downlines ka na pababa, under mo, kumikita ka na, may mga waiting points ka na doon. So malaking privilege yun. Pero kailangan mo din talaga mas ma-realize na bilang ikaw, halimbawa naniniwala ka sa mga downlines mo, given na yun. Okay? Ayan. So next naman natin, number 7 tayo. Malapit na tayo, no? Ayan, wait lang. Balik tayo. Ayan, number 7 tayo. Mind your own business. Ang ganda to. Huwag tayo makialam sa ano ha. Ito mentors bilang independent distributor. Minsan, minsan huwag mong isipin na parang kasi sa negosyo kasi natin kaya nga tinawag tayo na independent distributor eh. May sarili tayong negosyo. Huwag mong pakialaman yung upline mo sa business niya. Pero pwede kang mamiso. Pwede mong gayahin yung ginagawa ng upline mo. Pero kailangan mag-stick ka dun sa pababa mo. Okay lang ba? Pwede kang magpa-suggest doon sa mga uplines mo, sa mga mentors mo. Pero kailangan bilang ikaw, may sarili kang negosyo, mag-build ka ng grupong pababa mo. Mind your downlines, not your uplines. Huwag mong pakialaman yung negosyo ng upline mo, pakialaman mo or i-build mo yung negosyo mo, yung downlines mo. Kailangan mo din silang parang kung ano yung ginagawa ng mentors, ganun din dapat yung gagawin mo sa mga downlines mo. Have your own forms, materials, PowerPoint, presentation, and videos. Minsan, nangyayari. Hindi naman kasi tayo nagkukusa. Ito minsan ha, kailangan natin kung ikaw naman is alam mo na yung gagawin, kailangan magkusa ka na rin. Huwag mong iasa lahat sa mentor mo. Okay? Meron kasi dito, hindi na nag-take notes, hindi na nag-provide ng mga course, materials, si mentor mo pa yung pinaprovide mo, dapat mind your own business. Kailangan sa negosyo mo may sarili kang form, materials, mga PowerPoint presentation and videos. Kailangan meron ka na nun. Hindi pwede si mentor lahat ha. So take notes, negosyo mo to. Kailangan maintindihan mo na, syempre, business mo nga. So kailangan maintindihan mo, yung negosyo mo, ikaw yung magpo-provide ng materials dyan. Kailangan ikaw din yung mag-provide ng mga forms. Be on time always. Be updated always. On time. So, ito, mas maganda kasi alam nyo ba pag naging habit natin yung on time? Kasi likas sa mga Pilipino, yung alam mo yung usapan alas 7, alas 8, ando na. Alas 7 pero darating alas 8. Parang alam mo yun, bilang isang negosyante, ito yung kailangan nating i-practice. Ipa-practice natin to. Be on time always. Kailangan on time ka. Kasi sa mga negosyante, kung committed ka talaga sa negosyong ginagawa mo, kailangan maaga pa lang, advance pa lang, andun ka na. For example, kung sa mga, may mga event, kailangan andun ka na kaagad. Diba? May mga events, oh, may mga event tayo, kailangan ikaw, wag ka nang magpasabi sa mentor mo. Nandun ka na kaagad, mentor, nandito na ako. Ayan. So, unahan mo si mentor mo. Kailangan nandun ka na kaagad. Kung usapan mo alas 7, dapat alas 6 andun ka na. Parang 1 hour. 1 hour, no? 1 hour yung advance. Nandun ka na. Prepare ka na. So, dun pa lang makikita mo na may negosyo kang ina-handle. Updated ka always. Okay, pang-8 naman tayo. Ito, maganda rin to, no? Sabi dito yung pang-8, build your organization. Anong oras na ba? Baka medyo ano na ako, no? Ayan, so 10:45. So, pang-8 natin, build your organization. Ang maganda sa IM Worldwide, grabe, ina-allow tayo na mag-create ng organization. Kung ano yung ginagawa ng company, syempre may organization si company. May organization yung mga teams natin, for example sa Blast, sa MVP. Under tayo ng MVP, ano yung mga core, ano yung mga sub-team ng MVP? Eagles, merong Spartans, may All-Stars, yan yung mga sub-team. So may mga organization pababa. Kailangan ikaw din, may organization ka. Be responsible for the growth of your organization. Maging responsable ka sa organization mo. Nakikita mo ba yung kung paano nag-growth yung Spartans? Kailangan sa under ng Spartans, 'di ba may mga sub-team din yung Spartans. Strikers, Catalyst,
chosen, ano pa? Ano pa yung na ano? Legacy makers, no? Yan yung mga sub-team. So, kailangan ikaw din, no? Kailangan mag-create ka din ng team mo, ng organization mo. Maging responsable tayo doon sa mga bagay na ganon. Build downwards, pababa. Build ka pababa. Palakihin mo yung organization mo. Kasi once na na-build mo yung organization mo, wala na. Boom, sabog na yung ano mo, negosyo mo. Never blame others. Huwag mong sisihin ha. Baka sisihin mo naman yung iba kung hindi naging success yung organization mo, or the success or failure of your organization depends on you, not your mentors. Kasalanan natin kung hindi tayo nakapag-create ng grupo, kung hindi tayo nakapag-create ng organization, kung hindi natin na-build yung organization, tayo yung may kasalanan. Huwag nating sisihin yung mentor natin ha, yung apply natin. Huwag din natin sisihin yung I am worldwide. Ang sisihin natin yung sarili natin. Bakit? Naging irresponsible tayo sa mga bagay or sa pagbibuild ng organization. Kaya nga, dapat maging responsable tayo kasi negosyo natin to. Support your groups equally. Same, both. Giving incentives, etc. Marami. Ang ganda no, kasi sa Team Spartans may mga incentive na rin. Ang sarap. Sino ba yung mga nakapag... Oh, yung April na incentive, sino yung mga nakahit? Di ba? Sino yung mga sasama bukas sa pagkain? Ayan. may, sorry. May mga incentive tayo, di ba? Ayan, grabe bukas nakain kami. Ayan, wait lang ko na yung nakatuloy. Ayan, so kailangan may mga ano ka din, may mga incentive ka rin, no? Ayan. So, bukas kakain tayo ng buffet, yun, no? Incentive ni Mentor Christine, no, ng ating mother mentor. Yun, thank you no kay Mentor Christine, may mga ganong incentive, no? Alam mo yung kakain ka ng walang limit. Ayan. So, centering. Use I am Worldwide Headquarters regularly for meetings, presentation, mentorings. Katulad ng ginagawa namin, mga full-timers dito sa Metro Manila, may mga centering talaga kami. So lalong-lalo na ngayon, ang daming mga schedules yung Team Spartans. Kasi ang goal natin, kaya tayo may mga ganito, kasi gusto natin lumaki. Gusto natin ma-build yung organization ng Spartans. Okay? Proud ka dapat, Team Spartans ka dapat. 'Di ba? Ayan, so headquarters natin, yan yung pinakang ano talaga natin eh. Yan yung pinakang gamot natin, pinakang ano natin yan. Yan yung pinakang doctors natin sa negosyo. So headquarters yung team na, yung ano natin, yung office natin. Bukas Sabado, kailangan nandito ka sa team MVP, may mga meetings talaga, may mga event, no? So kailangan nandun ka, mga mentorings, presentations, doon ka dapat para ma-build. Kasi once na nandun ka, makikita mo kung paano mag-build ng organization. So nandun pa lang sa point na paano mag-build ng organization. Nandun ka sa mga centering. 42 participants na tayo, ang dami. Actually, sobrang daming matututo. Okay, pang ano natin, bumalik pala tayo, sure. Meron pa pala dito, no? Be positive always. Yan, may dugtong pa pala. Don't complain. Ayan. So, wag mong i-complain. Wag kang mag-complain. Ayan. Wag mong i-complain. So, be a good example. Do not tell negative stories. When you're down, go up. When you're up, go down. So, pag alam mo na parang ano ka, parang bumababa, parang tumataas ka, nagiging okay ka, kailangan magiging humble ka pa rin. Kung ano yung parang naging ano mo, nagiging activities mo, kung ano yung naging habit mo, kaya dapat ganun pa rin. Humble down. Okay? So keep track of your business records, ownership. Parang sense of ownership na dapat sa negosyo mo, kailangan track mo din. Di ba? Ngayon is ina-apply na natin sa negosyong ginagawa natin. Ikaw as independent, bago ka pa lang, i-apply natin to sa negosyong ginagawa natin, alam ko lalaki din yung grupo natin katulad ng Team Spartans, katulad ng Team MVP, katulad ng mga ibang teams na sobrang lalaki na ng grupo. 'Di ba? So, may ownership ka lang talaga dapat para ma-build mo yung organization mo. And at the same time, number 9 natin, malapit na tayo. Ito na po siya, learn fast to grow fast. Pag naaral mo ng mas mabilis, ayan, mag-grow ka din ng mas mabilis. Okay? Attend all trainings activities or mentoring sessions, franchise seminar. Umattend ka.
Kasi kung gusto mong matuto ng mas mabilis, kung gusto mong gusto mong mag-grow yung negosyo mo, kailangan umattend ka sa mga activities. Kasi ang tawag po doon, exposure. Ine-expose mo yung sarili mo is hindi ka nagiging acne kasi learn fast ka. Kailangan matuto ka talagang parang aralin natin na mas mabilis para mas mabilis din tayong mag-grow yung ating negosyo. So attend ka lang sa mga trainings, mentoring, wag mong ayawan yan. Kailangan present ka talaga dapat lagi doon. Have a good learning, listening and lecturing attitude. GLLA. Okay? So meron dapat tayo niyan. Read books, listen to talks, watch inspirational videos, apply. Okay? Pwede rin. Actually, may mga mahihilig dito magbasa ng mga libro. Marami din dito mga nanonood ng mga talks, no? Yung mga nagsha-shadow, yung mga nanonood ng mga inspirational videos. Wag naman yung mga negative videos. Kasi magiging negative ka din doon. Dapat positive. And then apply mo din. Invest in knowledge. Okay, dito. Mga mentors, maganda ha, mag-invest ka din dito sa ano mo, sa knowledge natin. Kasi alam mo ba, sobrang importante din ng knowledge, ng karunungan. Kasi ano yan eh, isa yan sa mabibitbit natin, hindi yan matutumbasan ng ano ng pera yung ano natin, yung alam, no? Kasi pag marami tayong alam, ang maganda diyan, makakapag-build tayo ng mas mabilis sa negosyong ginagawa natin. Practice to have a positive mental attitude behind negative capability. Ayan. So, i-practice natin yung pagiging positive. No? Grabe, kahit inireject ka ngayon, okay lang. Kasi kung nireject ka ng tao na to, isipin mo lang na hindi yan para sa'yo. Para mas maisip mo din na parang hindi siya big deal para sa'yo kapag ni-negative ka or for example, hindi nag-join sa'yo yung isang tao. So, wag mo sabihin na deserve niya yan kasi ganito, ganyan. So, wag nating sabihin na ganun. Dapat maging ano pa rin tayo, maging grateful pa rin tayo. Isipin mo na lang, kaya hindi nag-join yung tao na yun sa'yo kasi hindi siya para sa'yo. So, ibig sabihin kung nag-join siya sa'yo, baka sakit lang na siya ng ulo. Sakit lang siya ng ulo. Okay, naintindihan po ba yung ating trainings? Babasahin ko ngayong ano natin. Marami dito mga ano no, yan si Aptin no, grabe active si Mentor Tin, no? Yung ating mother mentor, nasa na yung iba? Bakit wala po dito nung nag-ano? Ayan, tama ba? Tama, tama. Okay, so next natin, ito na number 9. So ito, ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Hindi ko siya nabanggit, buti na lang hindi ko siya nabanggit, no? Learn to present as soon as you can. So, unang-una, pag bago ka pa, itong gagawin mo. First, I do it. You watch. Kailangan gagawin ko muna, ikaw yung manood. Pangalawa, I do it again, you watch again. So, gagawin ko na naman ulit, manonood ka naman ulit. So, pangatlo, I do it, you do it. So, pag ginawa ko, syempre gawin mo din. I-apply mo din. So, pang-apat, you do it, I watch. Gagawin mo, manonood ako. So, magpe-present ka, mag-shadow ako sa'yo, manonood ako sa'yo. And then, syempre, pang-lima, lastly, syempre, natutunan mo na yung negosyo, you do it. Gawin mo na. Ayan. Matutunan mo ng mas mabilis yung negosyo. Okay, so pang-anim, may pang-anim pala. You do it, do it, do it to perfect your skills. Gawin gawin mo, nang tuloy-tuloy yung negosyo. Naintindihan po ba? So, comment kayo dyan, do it. Ayan, sige, do it. And then to perfect your skill. Okay, next naman tayo. Naintindihan po ba yung trainings natin? Nakapag-take notes po ba tayo lahat? Number 10, ay may 10 pa tayo. Parang medyo mahaba yung ating training, no? Ayan, so kahit binilisan ko na parang sobrang tagal pa rin. Number 10 natin, aspire to be the best. Ayan, sabi nga dito, aspire to be a leader and mentor. So, be a top performer so your downlines will follow you to the top. Okay? So, kailangan maging higher ka, kailangan para maging leader ka. So, pag nakita nila na parang nandun ka sa point na nagiging ano ka na, parang marami ka na motivate, marami ka na na-inspire. So, dun pa lang is parang tinatawag ka na na leader. So, pero kailangan mo pa rin sundin kung paano ka kung paano ka mag-aspire bilang ikaw. Kasi, iyan pag na-build mo yung sarili mo na, alam mo sa sarili mo na leader ka na, so doon pa lang, parang makikita ng mga downlines mo and susunod sila sa'yo. Kung ano yung nakukuha mo, parang ibibigay mo rin sa kanila
parang ma-inspire din sila na makukuha din nila. Have the responsibility to know and teach your downlines. Parang maging responsable. Dapat meron kang responsibility na malaman mo and maintindihan din and maturo mo din sa mga downlines mo. Responsibility kasi nating mga mentor na turuan yung mga bago, yung mga downlines. Kasi alam naman natin, hindi nila alam yung negosyo sa mga nag-start. Ituro natin yung mga alam natin. Ensure that your downlines have enough know-how and motivation to succeed and teach other as well. This is duplication. Yan. Maganda no kasi kung ano yung ginagawa mo, yan din yung gawin nila sa mga under din nila. Parang duplication yan eh. Multiplication, duplication, parang dinoduplicate mo yung sarili mo. Hindi lang dapat ikaw magaling. Kailangan yung downline mo din magaling. So, ibig sabihin, pag gumaling yung downline mo, ikaw, matuturing ka talaga na leader. Magaling ka din. Ayan. So, number 10 natin, isa pa, meron pa pala dito sa 10. Oh, wait lang. So, ito pa, look and act your best at all times. Give a warm greeting to any new members. Maganda to kasi mostly may mga ano dito eh. May mga welcome, yun yung mga may 'di ba may mga posters tayo. Ayan, may mga posters tayo yung mga bagong member. Binibigyan natin sila ng mga greetings, no greetings. Yun yung mga welcome, pa-welcome ng ganito is inano natin sila, wini-welcome natin sila sa mga GCs. Yun yung gagawin mo para maging best ka. Kailangan i-greetings mo rin sila para mas ma-feel naman ng mga bago na welcome sila sa community. And be in proper business attire. So, bilang negosyante nandito eh, yung pagiging professional natin, nandun natin madadala, kailangan may proper business attire ka. Dapat matatawag kang negosyante talaga, hindi yung naka-short ka lang pag pumupunta ka. Halimbawa, may ka-meet up ka. So, kapag naka-short ka lang, hindi ka proper. So, ibig sabihin parang medyo dugyot ka tingnan nun. So dapat magano ka din, dapat may business attire ka din. Pwede ka mag-makeup, syempre bumili ka din ng mga pang-negosyo, pang-business na attire. Alam mo yun, mag-coat ka, 'di ba? So doon pa lang makikita. Yan, radiate, confidence and high energy, smile, be contagious. So, pag may mga syempre bilang isang aspire, pag nag-aspire ka sa mga downlines mo para maging best, kailangan mo din maging masaya para yung under mo magiging masaya din sila. Okay, na abutin din nila yung mga pangarap nila sa buhay. Ayan, so anong oras na tayo? Check natin, time check tayo. 10:58, mag-1 hour na tayo. Sige, ano na lang natin, 11 na tayo. Ayun, so 11 tayo, ito po yun. Wait lang, idagdag ko na lang dito lahat. So ito, believe in your team. So dito sa may mga team na, kailangan paniwalaan mo yung team mo. Hindi lang dapat ikaw yung maniwala sa sarili mo ha. Kailangan sa team mo, bilang ikaw, kasi kailangan may unity yan. Nagbibuild ka kasi ng grupo din dito. Nagbibuild ka ng team. Kailangan hindi lang ikaw yung maniwala sa sarili mo. Pati yung team mo, yung grupo mo, paniwalaan mo. Follow team MVP system consistently and wholeheartedly. So sa team MVP, sobrang naniniwala talaga tayo kasi sobrang taas, sobrang laki na ng MVP. Isang tao lang nag-start pero ang dami na duplicate yung tao. No? I am worldwide manual, dos and don'ts. Ano ba yung mga kailangan nating paniwalaan, no? Kailangan nating gawin and hindi natin gawin. Protocol manual, ito na yun, yung ginagawa natin, yung mga protocol, distributors code, ito na rin yon. So trainings, programs, outreach program. Ito outreach para sa mga churches, no? So kailangan nandun ka rin kasi yung faith natin, hindi lang kasi tayo as in business talaga. Nandun din dapat yung faith mo kay Lord. Nandun din dapat sa mga hindi dapat yung puro ka lang parang negosyo. Dapat nandun din isama mo rin si Lord dun sa ginagawa mo rin. So I am worldwide events, break free. Ayan, actually yung break free kasi ngayon is sapphire pataas. Kaya goal natin para maka-attend tayo sa break free is makapag-sapphire tayo. Yan. Yan yung isa daw sa pinakang maganda eh. Sobrang naano din ako dito, sobrang curious talaga ako dito kung paano ginagawa. Kasi lahat talaga daw ng mga uma-attend ng break free is nagkakaresulta. Ayan. So, totoo yun. Kasi nakikita talaga natin sa actions ng mga mentors. No? And then, ito pa, be active in GCs and be growth and motivate other also.
Yun naman kasi talagang gagawin natin. Parang responsable talaga natin na paniwala natin yung team natin. And then, para din maging believe ka sa team mo, kailangan sa mga groups pa lang, sa mga GCs natin, alam na natin na active tayo doon kung ikaw yung mentor. So, yun, may mga greetings dito, morning. Ayan, ito, ginagawa natin to everyday. Amazing morning. Yan yung greetings natin ha, everyday ha. Magtataka yung nasa labas, bakit amazing morning yung ginagawa? Or laging binabanggit ng mga tao na to. Nagtataka nga ako minsan eh, diyan sa GGS, nung tumagal kami sa GGS, kasi ilang taon kami diyan eh. Pag lumalabas kami diyan, kahit na mga guard, kahit hindi distributor ng IM, pag nakita kami na IM Worldwide na nagbibitbit ng IM bag, nagsasabi na rin amazing morning. Alam mo yon. So nandun yung parang yung ano, yung parang nandun yung magandang samahan, yung parang yung sign ng respect, no? Andun siya. And be active in bandings and mentorings. Active ka dun ha. So okay lang po ba pag may mga bandings, may mga mentorings tayo, sama ka? Sama ka kasi mag-grow ka talaga dito. Maganda yung kasi sa team natin, totoo yun. Sa team natin kapag nakikipag-cooperate ka, pag nakikipag-cooperate ka sa mga banding, sa mga mentorings, doon ka din mag-grow. Doon ka makakapag-create ng team. Do not post your new members, big fish in public. Work silently but aggressively. Take care of your downlines. Okay? Ayan. So, and then, ito na. 12 na tayo. Last na to. Okay, last na to. Ay, wait lang. Number 12 na tayo. Sobrang medyo matagal yung training natin, no? Pero natututo po ba? Tingnan ko nga yung ating chat section, no? Ayan, do it. Thank you so much, no? Ayan, marami mga dito, marami mga ano dito. Thank you so much, Mentor Bern. Ayan, kay Upcarms, thank you so much, no? I am learning. Salamat po. Ayan. So, nandito pa, actually active, no? Salamat kasi sobrang dami pa dito, 38 no participants pa rin. Okay, requirements, tips. Ayan, buy a good pen, planner and notebook, trainings, prospect list. Ayan. Ito, provide nyo rin to. Pag nagti-training ka, kailangan meron ka ding mga notes. Ayan. So, marami din talaga rito. Marami ako na-observe. Dami nilang dalang notebook kasi pang note pala nila yon. So, kailangan bumili ka din ng ganun. Bumili ka ng mga planner kasi kailangan mo yan eh. What if pinasabi ka ng mentor mo, oh, Paolo, mag-ano ka, gumawa ka ng goal board. Gumawa ka ng goal board. So, kailangan mo yun. Bumili ka ng pen, ng mga planner, notebook, kung ano yung mga kailangan sa business. Learn to take down notes. Yun nga, sabi ko nga, ink is better than think talaga. Importante yun. Lalong-lalo na kung ano ka, hindi ka natututo kaagad. So, kailangan mag-take down notes ka. Recordings, mentorings, sharings. Yan. So, i-provide nyo to lahat. Alam nyo ba, sobrang importante ng ng mga code na to kasi alam nyo ba itong isa na to sa pag na-apply na natin to sobrang laki ng grupo natin. Sobrang lalaki, unti-unting lalaki yung grupo natin. And then open your to bank account, savings and for daily expenses. Uy, ito. Sino pa ba dito yung mga wala pang mga bank accounts? Ayan, aminin natin ha. Sino pa? Sino pa yung mga walang bank accounts dyan? Type ka nga ng me. Para alam natin, me, ayan, si Paulo, wala pa. Sino pa yung wala? Okay, sino pa? Ayan, marami din dito. Sino pa yung mga walang mga bank? Kailangan ikaw, kasi requirements po yan ha. Bilang negosyante, hindi po yan, kasi kung negosyante ka, wala kang bangko, hindi ka po pwedeng tawagin na negosyante kung wala kang bangko. So, at least dalawang bangko. Dapat merong ganun. Kasi negosyante tayo eh. Hindi naman pwede na lagi lang cash ng cash ganyan. So, kailangan meron ka ding mga savings bank. Okay, para sa mga daily expenses mo, ganun. So, kailangan ganun ha. Meron ka dapat bangko. Sa mga wala pang bangko, mag-open na kayo para at least makasabay din kayo sa system ng ating team. Okay, so upgrade. Yan, mag-upgrade ka din. Ano pa yung mga kailangan mong i-upgrade? Kung ngayon wala ka pang mga ganito, iPad Air, hindi naman kailangan Air. Kung gusto mo iPad lang, may mga Pro din naman. Depende sa'yo, basta iPad, no? Same nung sa akin, yung binili ko, no? iPad lang siya. Pero goods na rin kasi syempre, ano siya, Apple pa rin siya. Okay, mga phone, bagong phone, kailangan mag-upgrade ka din. Huwag lang yung laging iasa mo sa mentor mo or huwag mo lang iasa na minsan nangihiram ka ng mga cellphone, ng mga
or damit, yan, damit, kailangan wag yun to ha. Kasi negosyante tayo, kailangan mind your own clothes. Kailangan may damit ka rin na sarili mo. Wag kang manghiram ng damit ng mentor mo kasi syempre, what if may ano yon? Alam nyo na. Di ba? What if meron kang ganon? So, pero kailangan mo din kasi, and etc. Ano pa yung mga bagay na kailangan mong i-upgrade kung nandito ka sa negosyong ginagawa mo? Lalo na kung tumatagal tayo sa business, di ba? Like me, no? Tumatagal. So, pero kailangan natin mag-upgrade, no? Kasi sabi nga, we are in networking business. We sell ourselves. Kapag hindi ka nag-upgrade, ano ba yung masasabi? Nasa network business tayo eh. Kailangan i-upgrade mo yung sarili mo din. Mag-upgrade ka na. Wala pang mga, kung yung cellphone mo ngayon parang naglalag na, kung ano-ano na yung, parang pag tinouch mo na ngayon, bukas na matatouch yung messenger. Okay? I-upgrade mo na. I-goal mo yan. So, mag-upgrade ka na ng cellphone, mag-upgrade ka na ng laptop, mag-upgrade ka na ng iPad, damit, mag-invest ka dyan, relo, ayan, kailangan mo din mag-upgrade ng relo or etc. yung kailangan mo sa business. Huwag lang yung over ha, kasi yung iba over na kasi hindi na kailangan sa business pero bili pa ng bili. So, kailangan mong i-upgrade yung sa business mo. Tumatagal ako dito. Okay. Okay lang ba? Okay na po ba tayo? Ayan, comment naman tayo dyan para alam ko naman na ano pa tayo. Okay, so yan, paano pa yung mga requirements natin? Wait lang. Ano pa yung mga requirements natin? Ito pa, treat your team once in a while. O, i-treat mo din yung team mo. Pag lumalaki na yung grupo mo, tapos hindi pa sila nakakain ng samgyup, i-treat mo sila sa samgyup. Ayan, parang ano ah. Oo. But do not spoil them. Oo. So, i-treat mo sila in a while. Pero wag mo naman lagi. Wag mo silang i-spoil. Oo. So, kasahapping, ayan. Gawin mo rin to. Actually, ito, nagagawa namin to. Pero sa team ko, actually, hindi ko pa to nagagawa eh. Kailangan i-apply ko na rin kasi to. Yung magkakasahapping po tayo. Yung ano mo sila, i-pasyal mo sila sa mga pangarap nilang sasakyan. Ayan. Kung ikaw ngayon, hindi ka pa nakapagkasa-hopping, sabihin mo si mentor mo, mentor, pasyal naman tayo dun sa ano, kotse, kasi meron akong gustong tingnan dun. Oo, akitin mo na si mentor mo, si upline mo. Baka hindi pa. Goal mo yon, kailangan magkasa-hopping ka. O, condo hopping, ito hindi pa, no? Grabe naman. Sayang, worldwide lang natin to pwedeng gawin. Condo hopping. Yung alam mo yung, magtatanong ka kung magkano condo. Kasi soon, magkakaroon tayo ng ganon. House in lots, happy, di ba imagine mo, ang ganda, ang sarap sa pakiramdam na kahit hindi ka pa nagkaroon ng ganon, pinapasyalan mo na sila. Kasi kapag dumating sa point na nagkaroon ka na ng ganon, ikukwento mo na lang, dati ganito ako. Parang pinapasyal-pasyalan ko lang yung pangarap ko. Pero ngayon, grabe, no? Parang mapapasabi ka lang na ladies and gentlemen, parang ladies and gentlemen, ayan dito na. Ayan, parang ganon, di ba? Ayan, so keep in mind the law of sowing and reaping. Lagi nating isipin, sa business na ginagawa natin, hindi lang tayo, sa una, nag-start talaga, nagtatanim ka pa. Nagtatanim ka pa. Ngayon nagtatanim ka, pero soon, aanihin mo yan. Ngayon nagtatanim ka, bago ka, imagine mo yung mga nauna, nagtatanim sila. Parang nagtanim ka ng mangga. Nagtanim ka ng mangga ngayon, inalagaan mo siya from the start hanggang sa lumaki. And imagine mo, habang lumaki ng lumaki, nagkabunga, abundant talaga yung bunga. Dumami. Same lang din sa business natin. Kailangan meron kang law of sowing and reaping. Darating din yung time na mag-harvest ka talaga sa pinaghihirapan mo. Tama? Pray always. So ipagdasal mo lahat ng mga gusto mo. Kasi requirements din yan. Hindi lang lagi na parang ganito, ganyan, na ganito. Lord, gusto ko ng ganito. Ipag-pray mo. Yung mga bagay na gusto mo, requirements din yan. And tips po yan para sa mga bago. Or kahit saan. Ipag-pray mo yung mga bagay na gusto mo. Lagi kang mag-pray. Kasi andun si Lord lagi nakatingin sa taas eh. Sabi na lang, oy, sabi na lang pag sinabi ni Lord na, oh, John Lex, mag-ano ka na? Ayan, ganito. So nakikita ko yung pinag-pray mo. 'Di ba? Or Julius, 'di ba? Ito yung pinag-pray mo, ibibigay ko 'yan soon. Ayan, 'di ba? Or Margie, 'di ba? Ito yung pinag-pray mo, bukas na. O 'di ba? Nag-pray siya ng ano, na malaglag yung mangga. Ayan, joke lang. So, ayan guys, no, I hope na naintindihan nyo. Actually, malapit na tayo. Nagpapatawa lang ako. 30 na tayo.
I hope gising pa tayo lahat ha. Medyo mataas lang talaga yung training natin pero bibilisan ko na lang to. Pero I hope andyan pa kayo. So alam ko naman is nandito I know na nandito tayo lahat para sa learnings no para matuto tayo. Okay? So ito naman Spartans Community Protocol. Okay? Ito meron din pala tayong ganito. Spartans Community Protocol, not to gambling. Ano ba ibig sabihin ng gambling? Ayan, so wala akong idea kung paano yung salitang gambling. Pero kailangan maintindihan natin na sa protocol lang ano natin, sa community natin is hindi lang dapat no parang lagi ka lang kailangan is sa business natin, parang may pagkukusa ka talaga dapat. Ito naman isa, no, hiraman pera, downlines or upline. Ayun, ito, nangyayari din ito. Nangyayari din ito kasi minsan nangyayari dito lalo na pag kailangan mo talaga. So, pero kung kailangan mo na mabalik ka agad kung nanghiram ka, ibalik mo ka agad. Pero kung iwasan natin, ihataw mo na lang, no hiraman pera, downlines or uplines. Huwag patagalin, hawak na pera sa'yo, ipasok agad sa IM. Ito, actually ha, maraming gumagawa nito. So dapat ikaw hindi. Kung may mga PINs ka, may mga pinapaprocess sa'yo ng mga downlines, yung mga new distributors, ipasok mo kaagad, wag mong i-hold. Pasok mo kaagad. I-encode mo kaagad. Kasi yung iba dito, kinukupit yung pera. Hindi naman sinasabi na ikaw, pero kailangan iwasan natin yun. Huwag bulsahin ang pera. Mga nangyayari talaga to. So marami na kasi dito mga gumagawa, marami na mga nangyari, kaya kailangan ikaw as naintindihan mo yung negosyo, iwasan mo to. Ipasok mo kaagad. So kapag ginawa mo to, mali na yan. Pag ginawa mo yung mali na yan, alam mo nang mali, wag mo nang gawin. Pag ginawa mo siya, parang mistake mo sa sarili mo na parang wala kang halaga, parang hindi mo binibigyan ng value yung sarili mo. Sinira mo yung parang integridad mo, yung integrity mo sa sarili. Okay? So, wag nating patagalin. Kailangan ipasok mo kaagad sa IAM. Okay? Boxes, galaw. Okay? Tapal system, bawal dyan, nabaon sa utang downlines. Yun. So, iwasan natin to kasi nangyayari talaga to eh. Hindi natin kayang hindi natin kayang iwasan kasi yung iba, sobrang natitempt talaga pagdating sa pera. Okay? Ayan, iwasan natin yun. Huwag tayong matempt. Kasi actually, sobrang daming temptation dito sa IM. Sa business, bilang isang negosyante, hahawak ka ng malaking pera dito. Pero huwag kang matempt. So kung ano yung protocol, sundin mo lang. Kasi nakikita ni Lord yan. Lahat ng ginagawa mo, lahat ng pinag-pray mo, lahat ng mga ginagawa mo dito sa lupa, andyan si Lord nakatingin lagi. Okay? So parang babalik na lang pa rin sa'yo. So gumawa ka ng tama, ibig sabihin yung magiging resulta, tama. Kung gumawa ka ng mali, yung magiging resulta, mali. Ayan. So kapag ginawa mo sa isa man doon, yung magiging resulta, kung ano yung ginawa mo, yun yung magiging balik sa'yo. Okay, sugal daw, sabi ni Mentor Bern. Ayan na. So parang nagkakabukingan na tayo dito ah. Ayan. Sugal, isa din yan. Ha? So marami kasi ditong mga kumikita ng malaki, di nila nahandle ng maayos yung pera, ayun, sinugal. Nangyayari po yan. Oo. So I hope ikaw hindi. Huwag mo isugal. I-reinvest mo. Sayang. Kung isusugal mo. Okay, tama? Okay, next tayo. Okay, 30 na tayo. Yan. So, ayan, maganda rin dito, no? Ito, maganda. Isa rin sa mga protocol natin dito. Pag may mga personal problems ka sa outside, business lang. Okay? So, nakakasira ng negosyo ang rumors of chismis. So, kailangan pag may mga problems ka, huwag mong iano sa labas. Or pag may mga problema ka pala, for example, sa mga downlines mo or may problema ka sa family, dapat yung mga parang sa negosyo, huwag mo siyang huwag mo siyang parang i-chismis. No? Kasi nakakasira kasi siya pag ano mo pag talagang senior mo. Ganun. Kailangan ano mo din. Parang kung isipin pa, pwede mong i-share sa mga taong pinagkakatiwalaan. For home party, kung sino ang nag-invite sa mentor sa province, sagot niya, gas, toll, and food. Ito na. Sa mga nagpapa-home party para sa
kaalaman ng lahat para sa mga bago. Ito yung mga lagi nating, actually ito na yung ina-apply natin ngayon na sa mga gustong parang alam mo yung pa-home party, yung magpapakain ka sa bahay mo, pero mag-invite ka, pupunta yung mentor mo, i-invite mo si mentor mo para yung mga kakain dun sa bahay mo, ipresentahan mo ng business. Or mag-share ka ng barley. Mag-share ka ng mga products na amazing product. So, kailangan ikaw, pag nagpapa-home party ka, kung ikaw nagpapa-home party, kailangan sagot mo kung ano yung expenses ng mentor. Kasi si mentor yung nag-effort papunta sa'yo. Mentor, may home party ako dito sa Tagaytay. Sagot ko na lahat ng pamasahe mo, ng gas mo, ng pagkain mo dito. Punta ka lang dito, mag-present tayo. Mag-invite ako ng mga interested kasi ang dami interested dito. Kung dyan sa area mo, maraming mga interested dyan, magpa-home party ka na dyan. Kasi yung mga mentors mo, willing yan to assist, willing yan to present, willing yan to present talaga, willing to attend. Punta dyan para lang mag-present dyan sa mga interested dyan sa negosyo. Basta sagot mo. Okay? Ayan, ito naman, be responsible in your expenses, wag iasa sa ibang tao ang bills at matutong magbayad sa tamang oras. Blessings, blocker, utang. Okay, so ito na. May mga expenses kasi tayo. Kailangan maging responsable ka rin kung may mga utang tayo, ganyan, kung ano man yung mga ano natin, kailangan nating bayaran, bayaran na natin. So kung ano yung mga kailangan nating ibalik, ibalik na natin. Kasi isa yan sa pwedeng parang magpapabagal sa negosyong ginagawa natin eh. Blessings, blocker, utang para siyang humaharang. Humaharang siya eh. So, kailangan para mas gumaan. Alam nyo ba, ang gaan sa pakiramdam pag, o imagine mo, nakakautang ka, may 100,000 kang utang, naka ano ka, nakabayad ka. Ano yun sa pakiramdam mo? Siyempre, masaya ka. Ay, thank you Lord. Parang mapapa-thank you Lord, thank you Lord. Wala na akong isang problema. Pero may 10 pa. Yan. Nabawasan. Ayun, so kailangan maging responsable tayo doon. Okay? Naintindihan po ba? Okay na type kayo dyan sa mga gising pa? Gising pa ata yung iba dito. Type kayo dyan, be responsible. Next na tayo. Yan, patapos na tayo. Ito na yung next natin, 14. So, operational expenses, no? Ito, maintindihan mo rin. Example, nanghihingi ka ng help sa mentor mo sa isang offline talk or home party. Dapat magkaroon kayo ng open communication regarding sa magiging operational expenses like gas, toll, parking, transpo, and pagkain, yung food. So sa mga operational expenses, kailangan parang kung halimbawa gusto ng mentor na mag-ambag ganito, mag-provide, so mag-ano kayo, parang mag-usap kayo for open communication kung paano kayo mag-offline talk. So kailangan nyo rin pagplanuhan yan. Since ikaw yung nanghihingi ng favor sa time ng mentor mo para tulungan ka, now you are responsible na sagutin yung mga expenses. So parang nandun sa point na oo nga, no? Kasi benefits mo naman kasi yun. Sa mentor mo yung parang nagpa-help ka lang, pero lahat ng mga mapapasali mo kasi once na nag-effort si mentor, kasi lahat talaga yan, buong-buo talaga yan yung, ano, yung support ng mentor. Kaya kailangan yung favor mo, hindi mawala yung parang halaga ng mentor mo sa'yo. Okay, kung ikaw yung nakikiusap or kung ikaw yung naghingi ng favor, kailangan yung food, sagot mo na. Transportation, sagot mo na yun para lang makapunta si mentor, para mahingi mo lang yung time niya. Kasi madaming oras din si mentor, maraming schedules. So, libre. Ayan, libre. Ito na. Yung libre natin. Not all the time. Pwede kang magpalibre sa mentor mo, may own expenses tayo everyday. Kaya if tight and budget mo, then gusto mong magpa-help sa mentor mo for client talk, home party, it's okay. Basta magkaroon ng open communication para maiwasan ang misunderstanding. Ayan, no, ang ganda. So, kailangan wag lang tayo lagi libre, ha? Ayan, sino ba yung mga mahilig magpalibre dito? Ayan, so alam ko walang aamin. Pero mga nangyayari din dito. Aminado ako dyan kasi ganyan din ako nag-start eh. Diyan ako nag-start eh. Nabuhay din ako minsan sa panlilibre. Nalilibre din tayo minsan. Aminado ako pag pupunta ng mga home party. Nakikisabay lang ako, wala akong ambag na gas. Pero kailangan responsable natin kung sumasabay tayo, mag-ambag din tayo ng panggas. Okay?
Oo, magambag din tayo kasi parang benefits naman natin yon. Kung ikaw yung sumama kung mag-shadowing ka, give value sa time ng mentors mo. Magbigay ka ng value dun sa mentor mo. Kasi mahalaga si mentor eh, maraming time yan, maraming oras yan na inaasikaso, maraming schedules yan eh, hiningi mo pa yung time. So kailangan parang mas palitan mo siya ng value. Kailangan bigyan mo siya ng time din. Okay? Ayan, naintindihan po ba? Next tayo. Ayan, tapos na pala tayo, no? Hanggang 14 lang pala. Thank you. Ayan, so 11:21, sakto. Mag-11:30. Salamat sa time nyo. Ayan, so stop sharing ko lang. Wait lang po ha. Ayan, thank you so much no sa inyong lahat. Ayan, so I hope marami tayong natutunan. Ayan, so comment naman kayo dyan, I am learning. Thank you so much sa inyong lahat. And I hope natuto din kayo sa mga pinrinis natin. And wag lang dapat tuto. Hindi lang dapat yung natutunan mo lang. Dapat i-apply mo din sa sarili mo, sa team mo. So, marami pa tayong makikita o maririnig ng mga trainings pero I hope this evening is marami kayong mga napulot na aral and i-apply lang natin. Huwag na natin gawin yung mga bagay na hindi naman natin kailangan gawin. Okay, yun lang. Thank you so much. And ayan, back to you sa ating magaling na host. Ayan, Mentor Paulo. Ayun, mga maraming tayong natutunan kay Mentor